Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Eto, mga kaibigan, mainit-init pa latest update. Usapang ICC muna tayo. Mga mahal kung taga-subaybay. Mga ilang araw tayong hindi nagtalakay dito. Ang dami nating mga nalipasan na may init na issue. Mga latest update tungkol dito sa mainit na usapin na ICC. Hindi naman po lingid sa inyong kalaman na mayroon pong kinakaharap na kaso itong dating Presidente Digong at siyempre kasama itong kasalukuyang senador na si Bato at mayroon pong sangkot na mga retired general. Ba't ito po ang matindi? Mga mahal kong taga-subaybay, ang paghahanda ng ating pamahalaan sa pangunguna ng DOJ kung paano ipatupad ang warrant of arrest para arestuhin ng Interpol itong dating Presidente Digong at itong si Senador Bato. Ay nangangamoy na to. May umuusok na na naamoy ko na posibleng magkasama itong dalawa na unang aarestuhin. Mga kaibigan, huwag po kayong alis. Ipapakita ko po sa inyo itong kung paano naghanda ang DOJ tungkol dito sa posible na pag-aresto ng Interpol dito kay dating Presidente Digong at kay Senador Bato. Talagang, mga kaibigan, gusto ko pong kunin ng inyong panig. Sino ang pabor dito na maaresto ng ICC itong dating Presidente Digong at si Senador Bato? Any reaction ho? Diyan sa comment section, inaanyayaan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. Malaya po kayo. Mga mahal kong taga-subaybay, basers man o hindi. Eto na. Uy, talagang marami ang nagtatanong marami ang humihingi ng latest update din. Dito ho sa, bago tayo magpatuloy, padaanan lang natin pong kaunti. Napakarami din ang nagmi-message sa akin at nagbibigay ng anumang public opinion diyan sa comment section na bakit wala tayong update tungkol dito sa investigasyon ng Kongreso tungkol dito sa drug war. Iniimbestigahan mo yan si dating Presidente Digong at meron pang mga witness doon na nagkakandaiyak kakaawa lang kakaawa nga sila dahil humihingi ng hustisya. Nananawagan ng hustisya, walang makamit na hustisya. Dito ho sa ating Republika ng Pilipinas noong kapanahonan ng dating Presidente Digong. And connection. Bakit ko po nasabi at natalakayan na padaanan natin ng kaunti bago tayo dumiretso dito sa paghahanda ng ating gobyerno sa pagpatupad ng warrant of arrest labang kay Digong. Bakit po natin napadaanan to? Dahil importante pong mahalaga. Sinasadya ko na hindi ko itapik ang mga hearing diyan po sa Kongreso. Sinasadya ko na ika nga po hindi bigyan ng anumang komentaryo. Ilang beses siguro pinadaanan ko. Dahil wala pong kakwenta-kwenta Ay tamaan na po ang dapat tamaan. Wala pong kakwenta-kwenta Paasa ho kayo din ang dami ng unang mga topic ko siyempre aasa. Itong ating mga mahal na taga-subaybay dito sa mga panukala nyo dyan na ipapatawag diyan sa Kongreso, itong si Senador Bato at itong dating Presidente Digong. May mga motion pa kayong ginagawa diyan na pinagkasunduan na ipapatawag. Ba't hindi nyo mapatawag Bato, hindi nyo mapatawag. Itong tinuturo na utak di umano na dating Presidente na importanteng mahalaga at dami niya dapat maipaliwanag diyan kapag pinatawag. Wala hong ngipin ang inyong mga sinasabi diyan sa Kongreso
sa pangunguna nitong si Representative Abante na gawin ang mga sinasabi nyo na dapat may managot dito. Ay, wag na doon sa dapat managot. Dito lang tayo magbatay. Sa ipapatawag nila ang dating presidente. Hindi na ho nila magawa. Kaya ako mismo ay siyempre nahihiya na rin po sa ating mga mahal na taga-subaybay kasi umaasa po yan nung una pa na nagsimula ang hearing diyan sa Kongreso. Ay nangako sila ipapatawag hanggang ngayon. Nasaan? Nga ang aking mga mahal na taga-subaybay na hindi nyo maipatawag kahit nakakasawa ho. Magtatapik ho man ako diyan sa nga po yung hearing sa Kongreso tungkol kay Digong, pero mismo yung pinag-usapan nyo dyan ay never ko nang itapik dahil paasa ho kayo. Mas maganda ho ito dito sa ICC. Mas magandang bigyan ng komentaryo dahil may aasahan po kami na hustisya. Inuulit ko ho. Mas maganda ho dito magtapik dito sa usapin na ICC dahil may maaasahan po kami na hustisya. Diyan ho. Diyan sa Kongreso. Nag-hearing pa kayo. Paano nyo po masusolve? Paano nyo mahalukay? Paano nyo madidig ang tunay? Paano nyo palalabasin ang katotohanan yan na mismo itong arkitekto, ang mastermind na si Digong, hindi nyo mapatawag diyan. Puro sasabihin nyo lang ipapatawag. Ayun ang gusto kong ipunto, di po ba? Ay mapapaba tayo, baka tayo kulangan sa oras. Saka natin nang bigyan po ng parto yan. Yung aking po pinadaanan lang po dahil concern po ako. Gusto ko kung magtatalakay po tayo, kung hindi man nagawa yung pagpapatawag ng ilang beses, 2 beses, 3 beses, ay maunawaan po natin Ba't hindi matagal na ho sinasabi nila yan ipapatawag at hindi po nila maipangako sa taong bayan na ano ang consequence, ano ang kakaharapin ni Digong, ano ang kakaharapin ni Bato kung sakaling ayaw sumunod sa kanila. Wala silang maibigay na konkretong paliwanag. Kung ayaw sumunod, di ewan, ayaw sumunod, hindi po magandang yan, kaugalian at hindi magandang pangitain na kapag umayaw ang isang tao, na pinatawag diyan sa inyong sensitibong usapin sa mga hearing na ganyan, pag umayaw, wala nang pakialam, pababayaan na lang. Naku, yan sarap pa sana magbigay ng komento Public opinion, kaya wala na po tayong oras. Dito, mas makapaki-pakinabang to. Dito muna tayo sa ICC, kapaki-pakinabang ito. At mayroon po tayong hihintayin talaga itong warrant of arrest. Sa Kongreso, wala. Hindi ko po nilalahat Magaganda naman yung nakapaloob dun sa ibang hearing diyan. Yung ibang nag-hearing. Yung mga pangako po nila ay natutupad, sumusunod sa rule. Kung ano ang rules diyan sa Kongreso. Pinapatupad talaga. But dito kay Digong, ang sinasabi nila, ipapatawag. Diyos ko po, Rode. Ilang dekada na yan. Ulungan tuktok na ipapatawag na yan. Hindi pa natutupad. Eto. Naku, wala tayong oras. Buhat po dito sa teleradyo. Ito po ang resibo. Nandiyan po sa screen. Implementing possible Interpol arrest order versus Duterte Bato subject to review DOJ. Maliwanag ho. Hindi po ito fake news. Nandiyan po ang ating batayan. Implementing possible Interpol arrest order versus Duterte Bato subject to review. Basahin po natin ang nilalaman nito. Iginiit ng Department of Justice, DOJ, na pag-aaralan muna kung ipapatupad ang arrest order kung sakaling ilabas ng International Criminal Court, ICC, sa pamamagitan ng Interpol laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng war on drugs. Nandiyan po sa screen, mga kaibigan. So, abangan po natin ito. Dahil dati ang usapin lang ay kung lalabas ang warrant of arrest, ngayon po ibang usapin na nito. Ibang usapin dahil ang pinag-uusapan po dito ay kung paano ipatupad, i-implement
itong posible na pag-aresto po dito po kay dating Presidente Digong at kay Senador Bato. Mga kaibigan, na dyan pong baliwanag. So abangan po natin ito dahil sinabi na po ng Department of Justice na hindi haharangin ang pag-aresto ng Interpol dito kay dating Presidente Digong. At sino man naaarestuhin. Ang usapin naman po ngayon ay pinag-aaralan na po kung paano i-implement, ipatupad itong warrant of arrest laban ho dito sa nasabing mga pangalan dating Presidente Digong at itong Senador Bato. Abay, mukha magkakasabay na arestuhin po ito. Mga mahal kong taga-subaybay. So mga kaibigan, hindi ko naman pinapangunahan ang lahat dito. Ay tayo po ay may pinagbabatayan. Abangan po natin ito. Itong ano bang paghahanda. Alam ko po may mga kumpidensyal na galawan ang DOJ, ang ating pamahalaan. Ang mga nakakaalam po nito. Kung ano ang mga galawan po nila dito, tungkol dito sa sinasaad na paghahanda na posible na pag-aresto ng Interpol dito ho sa dating Presidente Digong at kasalukuyang Senador Bato. Kabang-abang po ito mga kaibigan. Katulad nga po ng nasabi ko, mas mabuti dito. Mayroon po tayong hinihintay at inaabangan. Ay dyan sa Kongreso, nako ho, hindi naman po lahat, pasintabi. Hindi po lahat, pero doon sa usapin ho, na ipapatawag si Digong, huwag na po kayong umasa. Mga mahal kong taga-subaybay. Okay, alright. Alam ko na kung ano ang gusto kong ipunto dito. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Diyan po sa comment section, may kalayaan po kayo magbigay ng anumang public opinion. Sa lahat ho, nang hindi pa nakasubscribe sa aking maliit pa na YouTube channel, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Bye-bye. Palakpakan.